Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So, di na? 5 minutes ba? 10 minutes? Okay. Habang nagpapahinga po yung bisita po natin for today, inshallah magbibigay siya sa atin ng ang ni-request po natin sa kanya parang inspirational talk para magbigay sa atin ng inspiration. Yung mga hindi inspired dyan. So before nun, inshallah, para mag-benefit tayo sa khutbah, nasan si Sheikh Abdul Mahin? Bismillah. Kahit mga 10 to 15 minutes para makarest lang si Sheikh. Galing pa po ang wakra. Para natin. Kailangan. Pero merong after ng kanyang kailangan magbayad siya. Hindi naman siya exempted sa mga iniutos ng Allah. Alam natin ay yun ay mandatory natin, obligado natin gagawin. Kaya pag obligado in Arabic ay sa Arabic faridah, kailangan talaga kahit na exempted ka kasi mayroon kang ma'du, mayroon kang ganun pag sa mga babae. After that, wala yun. Kailangan magbabayad. Kasi mahirap kapag ang isang tao doon mismo magbabayad sa kabilang buhay. Pang-anim, ang pagpapalabas ng maraming dugo mula sa katawan. Lalo na kapag anong ibig sabihin ng pagpapalabas? Paano kung nadapa ka tapos merong dito dugo lumabas? Hindi naman sinasa dyan. Ay, ibig sabihin nung magpakuha ka ng dugo kasi pagpapalabas ang sinasabi. Di ba yung mga taong nagda-dialysis, mukhang sila ng dialysis, meron silang dialysis. Ano yun? Pwede yata yun. Nililinis lang naman yun eh. Pero lumalabas yung dugo niya. Kasi nagsisirculate siya sa makina, di ba? Ano yun? Maraming dugo na lumabas. Maraming, parang lahat ng dugo niya sa katawan niya, pinalaman siya. Kasi nire-refresh yung dugo niya. Doon yun sa mga sulfate, no? Pang-pito, ang pagpapas niyang ihinto ang pag-aayon. Ay, ito talaga yung pagpapas yang ihinto ang pag-aayon. Ito yung sinasabi nila ng intention, no? Wala isip, kumain siya, inihinto niya ang pag-aayon niya sa buwan na Ramadan. Matanong ko lang, ano ba talaga ang mga beneficiary na nakukuha na ibibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga taong nag-aayon? Ano yung sting? Ano yung alam niyo? Sa reward na makukuha. Mga reward Na makukuha ng sa Allah pag tayo nag-aayon mga isa lamang nakakaalam. Sila lamang nagkaalam. Ano lamang nakakaalam kung ano. Kailangan alam natin. Ano ba yung tanong? Yung reward na makukuha natin sa Oo, Allah? Or yung okay. reward na makukuha natin sa sarili natin pag nag-aayon natin? Hindi, yung mga Kabutihan sa reward ating natin. sarili. Kung gagawin Ibibigay natin ng yung Allah kung yung taong nagkaayon, ano ang bibigay ng Allah ng reward Reward dito sa mundo o sa kabilang buhay? dito? Kasi ang sabi ng mga Allah sa pagkakaano ko, mag-ayon na kayo at ako ang nakakaalam kung ano ang reward dito. Hindi ko alam kung ano.
Yun yung kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Yun yung sa dalil. Yun yung sinabi ng Allah na binigay sa salita na yun ay parang mandatory talaga. Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyam. Yung mga taong naniniwala kay Allah ay obligadong Ayun, no? Pero yung... Kapag sa makamundong ano naman, Ustad, kapag Ramadan kasi, at Oh. nag-ayuno ang isang tao, mas lalong lumalakas yung iman niya, Ustad, at saka yung takot Lumalakas niya sa yung Allah iman subhanahu niya. wa ta'ala. Si Ustaz siya. Kaya Dagdagan siya yung magtuturo. Binigyan tayo ng chance na makagawa ng kabutihan, nakagawa ng maraming ibada, additional. Kasi iba yung ibada sa ano eh. Di ba? Yung karamihan sa, yung iba nga, lagi, puno yung masjid lagi pag Ramadan. Pag nag-aayuno eh. Oo eh. Pero pag wala, Pag walang kasi ang tanong, ano ang benefits na? Tama ba yan? Ano ang reward ng Allah? Reward, okay. Oh. Reward pala. Takbo ka. Kung katalo ka ng takbo sa kanila. Lalakas yung takwa mo. Yun ang maganda. At nagiging aware ka. May hadis ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sama Ramadan iman wa ihtisab ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yun yung Abi Hurairah radhiyallahu anha qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino mang taong nag-ayuno sa buwan ng Ramadan bil iman at tiwala niya kay Allah, ghufira lahu ma taqaddama kafara, papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nauna mula sa kanyang mga kasalanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kibali. Siya yung iko. Tatayo ka sa sa nabanggit ng mukhatib ngayon ngayong Juma'a ay yung sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Isa-isip natin mga kapatid sa relihiyong Islam na itong pamumuhay sa mundo ay temporary lamang. Ipalagay natin sa tulad ng naglalakbay, dumaan lang sa isang lugar tapos ipapatuloy niya ang kanyang paglalakbay. Ang dinaanan niyang lugar ay yun yung dunya. Kaya mga kapatid sa relihiyong Islam, kailangan natin na i-develop natin yung paniniwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung maging taong mataputin sa kay Allah subhanahu wa
ta'ala. Lahat ng mga iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na kaya natin gawin ay gawin natin. Inna Allah khabirun bima ta'malun, sabi ng Allah. Kasi dito sa pamumuhay sa mundo ay parang matutulog ka, then paggising mo, nandoon ka na sa kuweba mo, or paggising mo na naman, doon ka na sa in the day of resurrection, na doon mismo bibilangin yung mga nagawa mong kamalian at nagawa mong maganda. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasibu qabla an tuhasib. Kaya ano ba talaga ang tunay na tagumpay? Pagtatagumpay, isa sa mga ulama natin, ang totoong pagtatagumpay ng isang tao ay hindi siya makapasok sa impyerno, kundi doon siya makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa relihiyong Islam, sabi ko kanina, more fear kay Allah. Matakot tayo kay Allah. Totoong takot, hindi yung takot na pag nasa masjid ka, natatakot kay Allah. Then, pag wala ka naman sa masjid, parang bumababa yung takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haythuma kunt. Ittaqillah haythuma kunt. Kahit saan ka man mapadpad na lugar dito sa mundo, ay nandyan pa rin yung fear mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa ka sa mga taong tunay na gumagawa, tunay na nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Matakot ka sa mga bagay na kinalimutan mo. Matakot ka sa mga oras na sinayang mo. Matakot ka sa mga iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na alam mo, pag hindi mo yung ginawa ay mayroon kang kaparusahan sa kabilang buhay. Mga kapatid sa relihiyong Islam, palagi natin pinapanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na sa huling hininga natin ay nandun pa rin sa puso natin ang La ilaha illallah. Nandito pa rin sa puso natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya doon lamang. Kinahuna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fik. Salamat tayo sa